Hello everyone! Kamustang lahat? At kamustang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Remember guys, yung mga bougainvillea propagation ko na pinagsama-sama ko sa isang ICU gamit ang malaking plastic. Ito na sila now. Medyo nag-setback lang, gawa ng laging umuulan pero naka-recover naman sila at naglabas pa rin ng malalaking dahon. At sana magtuloy-tuloy na silang mabuhay. And now, ipapakita ko naman sa inyo yung ganitong method na ginawa ko and I made a big mistake and my ICU propagation gone so wrong. And if you want to know more about this, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. These are the boogies under propagation through the ICU method and I have 5 plastic bags. And if makikita nyo outside, they still look okay but hindi yan yung real situation sa loob ng plastic bags. Kaya tara, samahan nyo akong buksan ng mga ito. And based sa labas, maganda naman yung pagkakamoist na para bang nagpapahiwatig na maganda at maayos yung mga cuttings sa loob. Pero nung binuksan ko, ay laking gulat ko kasi ito na pala ang situation nila. The other way around pala. If I remember it correctly, tinanim ko sila around early August and now ko lang sila bubuksan and late September na at mag-October na din. Mag 2 months na silang naka-ICU. Now, hindi pala maganda ang matagal na naka-ICU ang mga cuttings dahil yung akala mong okay pa pero sa loob hindi na pala. Kaya ang nangyari, yung mga dahon ay nangitim at nabulok dahil dikit-dikit sila at di maiiwasang madikit sa plastic na basa. Kaya yung mga dapat buhay na ay namatay na lang din. And at yung iba ay nagkaroon na din ng molds at dahil na rin nagkahawaan na sila. Damay-damay ba? Tapos another mistake is that pinagsiksikan ko yung sobrang daming cuttings sa iisang plastic bag. Hindi rin pala pwede yung ganon. Compared sa kokonte na cuttings and pots, mas marami at mas maayos yung lagay nila. Tulad na lamang nitong naka-ICU sa isang plastic na ito, mas kukonte yung cuttings at pots na naka-ICU pero mas maganda yung tubo at healthy yung mga cuttings. Kukonte lang yung nangitim na dahon at yung ibang lumang dahon ay fresh pa rin. Kaya guys, if you want na gumamit ng malaking plastic sa ICU, better ilimit nyo yung cuttings at pots na ilalagay nyo. Kaya lesson learned, hindi maganda na magtagal na naka-ICU yung mga cuttings and at the same time, hindi maganda na sobrang dami at siksikan sila sa iisang lagayan. Pero thankful pa rin dahil may mga buhay pa rin naman at yung iba ay nagkaroon pa rin ng roots. And speaking of gratefulness, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bougainvillea. This is the 4th ICU na plastic and mas marami ang buhay sa plastic na ito compared sa dalawa at kukonti lang din yung mga nangitim na dahon though may mga cuttings na hindi na buhay pero ayos lang yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mabubuhay lahat yung mga cuttings na pinopagate natin. Tapos, ang nakakatuwa pa dito sa ICU na ito, yung ibang cuttings ay nagkaroon ng ugat pero hindi mismo sa lupa kundi sa itaas ng cuttings. Naging aerial roots ba kung tawagin.
At madami na din akong nagawang videos na about propagation ng bougainvillea cuttings, but this method is talagang pinagsiksikan ko sila. Pwede nyo ding panoorin ang mga yun at balik-balikan. May ICU method tayo na gamit ang aloe vera, ICU method na gamit ang rooting hormone. Lahat naman yan ay effective. This is the last plastic and this is a totally disaster and disappointing dahil kabaliktaran naman ito ng pang-apat na plastic. Mangilan-ngilan lang yung nabuhay at halos lahat ay di nag-push through or namatay. Pero okay lang din yan, kaya nga nang sabi ko kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon pabor sa atin. May mga times na hindi okay, pero parang life lang yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Minsan masaya, minsan naman malungkot. So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!